Biyernes ngayon mga kapuso, meron tayong inaantabayan ng tuwing Friday. Presyuhan ng mga produktong petrolyo at pinamapalad po tayo at makakausap natin ngayong umagang ito. Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Attorney Rino Abad. Attorney Rino, good morning. Baka nagkausap tayo ng umaga. Gandang umaga sa iyo, Attorney. Sir Orly, magandang umaga sa programa mo at sa ating mga kababayan. May dahilan pa para ngumiti ako ng ganito. Kumusta ba naging kalakalan ng presyo ng krudo per barrel sa panindigang pamilihan itong 4 na araw, may isang araw pa, bukas po ito, hanggang bukas pa na trading sa world market ng presyo ng krudo. Ano po ang lumabas po, ano ang na-monitor po ninyo, Attorney? May pagtaas o pagbaba? Well, mataas na ho ang chance na magka-rollback tayo next week. Good. Ang gasolina ho, baka tumobra ho tayo ng 1 peso. Ang diesel baka umabot sa tayo ng 50 centavo, no? At yung kerosene na sabihin natin baka umabot tayo ng mga 80 centavo, no? So that is adjust, magiging factor pa ho yung Friday trading para sa adjustment. Pero sabi nyo nga, mataas na ang tsansa. Ibig sabihin, ano man, meron tayong bawas presyo rollback next week. Pinag-uusapan na lang yung magkano. Pero maganda yung figure na more than 1 peso sa gasolina. 50 centavos din sa diesel. May tsansa pa. Yung bagamat, ano na ho yung tsansa, ano ho yung posibilidad na mas maaring tumaas pa ho itong pinag-uusapan nating rollback by next week. Meron po ba nakikitang magandang pangitain? Well, inaasahan na ho natin talaga na sana diretso na yung trend. From Monday to Wednesday, diretso ho ang pababa. Bumawi ng konti kasi sa Thursday. So nabaliktad ng konti. But all factors considered, no, number one, yung inaasahan na tuloy-tuloy na yung ceasefire between Iran and Israel. So to date, after nung announcement ni President Trump, may konting gulo lang na nangyari nung umaga of the June 24. But after ng June 24, until now, no, nag-July 2, July 3 na tayo, wala na hong gulo. So, for the meantime, let's assume na dire-diretso ang ceasefire. So, wala na ho yung factor na makakapagbaliktad nung trend. Meron doon, Sir Oli, inaasahan na ngayong July, first week of July, pag-uusapan yung ministerial meeting ng OPEC Plus. If maalala nyo, from April to June, dire-diretso ang balik nila nung planong 2.2 million barrels per day. 411,000 barrels per month po yan. So from April to November yan. So inaasahan dahil consistently binabalik ng yung OPEC ang 411,000 barrels per month per day in a single month. So 960,000 na ho tayo sa 3 buwan, April, May, June. Inaasahan natin ngayong July ay didiretso na naman po ng another 411,000. Maganda ho ang pangitain yan. Maganda yung posibilidad na yan kung talaga mangyari, Attorney Rino, at maaring bumaba pa tayo at baka makamit natin siguro. Kung totoo nyo sinasabi ninyo, may mga nagbabanggit na baka pwede tayong magkaroon ng 2 pesos o 3 pesos na rollback sa diesel pa lang. Pwede ba yun? Kung ma-sustain ho ang ceasefire, mag-announce ang OPEC Plus ng another round of 411,000 barrels na pagbabalik. In short, i-maintain niya yung projection hanggang November na maibalik lahat yung 2.2. At the same time, yung US ay mag-reimpose again. Doon masama itong effect sa entire economy. Pero maganda dun sa price ng oil. Hindi ko alam kung saan tayo mamimili. But just in case, i-reimpose niya ni US yung tariff, global tariff niya. Kasi nagkaroon siya ng 90-day pause, no, nung tariff. Alright. Kaya nawala yung usapin, Sir Orly, nung tariff. Mag-i-end kasi yung 90-day na yan, July 9. So, pag-uusapan yan ngayong July 10,
mayroong announcement si President Trump to resume the imposition ng global tariff. Global ko kasi ang ginawa niya eh. So, to give time yung 90 days kasi sa negotiation. So, ongoing yan kasama ang Pilipinas sa nagni-negotiate. In fact, ang Department of Energy was called upon I think 2 weeks ago to summarize kung ano yung tinatamaan sa atin. So wala namang gaano sa DOE kasi we've been importing fuel. Hindi ho tayo ang nag-i-export sa kanila. So maganda talaga as far as we are concerned, no? Anyway, at least meron tayong mababang price. Meron tayong nasa magandang balita for next week. Sana magtuloy-tuloy yan at sana magkaroon ng panibagong rollback pa at pag mangyari yan, hayaan yung tawagan ko po kahit magkausap tayo kahit maagang-maaga ng Biyernes. Attorney Rino, ha? Maraming salamat, Attorney. Magandang umaga ulit, Sir Ole, sa ating mga kababayan. Si Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy sa magandang balitang yan. Posibilidad po ng rollback next week ang kanyang hatid na balita.